Ang ibinalita yung kapalpakan ng ating administrasyon ngayon, yung basta nakakadismaya. Marcos Jr. is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. He promised 1 kilo of rice at 20 pesos. It takes an Indian TV network to tell the truth. Bakit ito sa Pilipinas? Hindi nila yan hindi nila hina-highlight. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Isang TV network sa India, WION News, WION, with 9 million subscribers. Nako, binalita nila ang mga kaganapan sa Pilipinas, lalo na sa ating presidente. Okay lang sana kung ang ibinalita yung magandang nangyayari sa bansa, kung meron man. Kaya lang dito ang ibinalita yung kapalpakan ng ating administrasyon ngayon, yung basta nakakadismaya na pati na sa India is pinag-uusapan ang performance ng ating magaling, masipag kunuhay na presidente. Okay, pakinggan natin itong news na ito ng WION. Nanonood ako sa WION channel nung kasagsagan pa ng Ukraine-Russia war. Ang ganda ng kanilang mga balita. Fair, walang pagkabayas kung ano ang nangyayari, yun lang inire-report. Kaya nagtaka ako at ito, laman na ng WION News ang maganda ginagawa ng ating Pangulo. Ito na. Philippines, it's about their president, Ferdinand Marcos Jr., who also goes by the nickname Bong Bong. He became president about 2 years ago, in June 2022. He has more than 4 years left in his term. But already his popularity is tanking. A new opinion poll is out. It says that this year Marcos Jr.'s approval rating fell by 13%. It's down from 68 to 55. Still over the halfway mark. Much better than the ratings for US President Joe Biden. Biden was hovering around 37% last month, but that's not really a benchmark, is it? So Bong Bong is in a bind. He has to govern for 4 more years, and he needs people behind him. So he has to shore up his approval ratings. How does he do that? Well, there are 2 ways: fixing domestic issues and smart foreign policy moves. The challenge for Marcos Jr. is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. He promised 1 kilo of rice at 20 pesos. That's 35 cents in USD for 1 kg of rice. But he's failed to deliver so far. So the people of Philippines are upset, and that part is fair. But the biggest hit to Marcos Jr.'s approval was in Mindanao. It's the big southern island in the Philippines and Duterte's home turf. Marcos Jr.'s approval rating fell by 22% in Mindanao, so he needs to do something Kaya naman ngayon. Okay, so he failed to deliver. Indian news na ito meron bang ganitong mainstream media TV network sa Pilipinas? Maliban lang sa SMNI na nagurgur, ano? Bakit tataka ako? Bakit it takes an Indian TV network to tell the truth? Bakit ito sa Pilipinas? Hindi nila yan hindi nila hina-highlight. Ito, malaking wake-up call, sampal ba, na he failed to deliver. Domestic daw ang problema natin dito. Bakit? This administration failed to curtail o stop ang inflation. Pataas ng pataas ang inflation. Laking problema nila. Pinagmayabang ng Pangulo natin nung SONA. Maalala ko, nung SONA last year,
Sabi niya, kaya napatunayan nating pababain ang inflation. Ang sinasabi, basta mala ko na ang target by the end of 2023, nasa 2% na lang yan. Yun daw ang projection, 2%. Anong nangyari? Oh, wala, pataas ng pataas. Ano ba ngayon? 3.9% ang inflation. Tapos ang projection ng mga economists, mag-peak pa daw ito inflation by July. Pakaabot na ng 4 to 5% ang inflation. Kaya napakasakit ang ulo ng administrasyong ito. Paano nila labanan ang pagtaas ng presyo dahil halos lahat umaaray na eh. Kahit yung middle class, may nabasa akong article ni Mr. Cito Beltran. Sabi ni Mr. Cito Beltran, columnist ito ng Philippine Star. Mga kaibigan ko, kilala ko. Okay. Nagtitipid na rin dahil sa inflation. Dati daw, mga kaibigan niya, anytime they can go out and eat outside sa mga mamahaling restaurant. Ngayon, hindi na daw. Once a month na lang kasi hindi na kaya. Kasi halos na doble na ang binabayaran nila doon sa mga mamahaling kainan. Hindi na daw kaya ng every weekend. Once a month na lang daw. Tapos, nagtitipid na daw yung ino-order ng una, marami. Ngayon, yung magkain talagang pinipili na lang. Ganon. Kung ang mga kaibigan ni Mr. Cito Beltran hindi naman, mga super yaman siguro, nasa class B, class C, naapektuhan sa pagtaas ng presyo, how much more itong mga kababayan natin yung nasa laylayan. Okay? So, kung ano-ano na lang iniisip ng gobyernong ito para mapababa, lalo na yung presyo ng bigas. Nabanggit ng Indian News yung promise na 20 pesos per kilo of rice. Alam nila yun eh. They failed. Wala, nasaan na? Kaya sikat na sikat ngayon yung Bisayang kanta na asa na ang 20 pesos per kilogram of rice. Asa na to? Wala na. Mabuti ang Department of Agriculture, they are honest enough to admit na imposible na, napakahirap abutin yung 20 pesos per kilo of rice. Kaya ang ginawa ngayon, meron silang, gagawin nilang 29. At least medyo 20 na. Bakit 29? Kasi very controversial decision ng administrasyong ito, yung pinababa nila ang tariff, yung buwis ng imported rice from 35%, magiging 15% na lang. Anong rason? Para daw mapababa ang presyo ng bigas, maging 29 pesos para sa mga pobre. Sabi ng mga economists, sabi ng mga nasa rice traders, hindi, imposible daw na maging 29. Pwede, mga 40 kung ibaba talaga ng mga importers. Kaya, yung 29, ano lang daw yun? Kailangan pa rin ng government subsidy para makaabot ng 29. At yung 29 na yun, presyo ng bigas is para sa mga porpis. Hinala ko, pang SONA ito para i-announce ng Presidente SONA, itong taong ito, napababa natin ang presyo ng bigas. 29 pesos na lang. Palakpak naman ang mga congressman, mga senador na mga aliado nila. Hindi nila alam na ang 29, ano lang yun, papogi lang yun. Kasi ang makakabili, mabibili yun dahil may subsidy. Tapos, para lang sa porpis, paano yung mga ibang Pilipino, hindi kasama ng porpis? Di wala rin yun.
Kaya, bagsak ang popularity Bongbong Marcos sa Mindanao. More than 20% ang decrease ng popularity ng presidente sa Mindanao. Kaya tignan nyo kung ano-ano na lang ginagawa dito sa Mindanao. Binubuhusan nila ng ayuda. Sige, bigay pa kayo ng ayuda. Walang problema. Kasi kailangan din ng mga nasa laylayan ng tulong. Kaya lang, wag niyong iinsulto ang mga Pilipino na makaya nyo sa ayuda. Na bigyan nyo ng ayuda para tataas ang inyong rating. Bigyan nyo ng ayuda para iboto kayo ngayong 2025 or 2028. Come on, let's see. Ang Pilipino ngayon, maro. Kung talagang umiepekto yung ayuda, bakit si Speaker Romualdez mulat sa poll, sige nang kabigay ng ayuda? Bakit hindi man lang siya makakuha ng 1% sa mga presidential surveys na ginagawa? Less 0.48 yung pinaka-latest niya sa isang presidential survey. Ibig sabihin, hindi epektibo ang ayuda. Ngayon, sinubukan ni Speaker Romualdez, pabahay na naman. Maglalaan daw siya ng 10 billion pesos para itulong sa mga beneficiaries ng pabahay program ng gobyerno, panghulog daw sa renta. Sige, come on. Tulong lang. Total, pera naman yan ng taong bayan. But ulitin ko, hindi nyo kayang lokohin ang lahat ng Pilipino. Nag-iisip na ngayon ng mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino ngayon kung sino ang may tunay na malasakit at sino yung mga, sabi ni Ted Filon, mga nagpapanggap na mga lingkod bayan. Kaya lang mga kawatan, kaya bilang Pilipino, isisiwalat ko ang pagnanakaw ninyo. Mabuhay ka, Mr. Ted Filon, sa iyang panata ng nambubudol sa Pilipinas.